ito na nga, napakalupit na mga pangyayari na ganap kahapon tungkol po dito sa hearing ng pagdukot kay Pangulong Duterte. Tila nabahag po ang mga opisyal natin sa PNP at talagang nagtago ho dito sa palda ni Romualdez. Naku naman. Akala ko ba mga atapang-atao kayo? Akala ko ba talagang matitindi ang inyong tapang, lalong-lalo na si Torre? Pag hindi nyo kukunin ko yan. Yung pala, magtatago ka lang sa palda nito ni Remulla. Naku naman. Hindi tama yan. Hindi mo pala kayang panindigan ang iyong mga pinaggagawa. Nung tinatanong na kung sinong nag-utos sa'yo, nung tinatanong na kung bakit mo dinala sa dahig, hindi ka na makasagot. Kaya ibig sabihin nun, nabahagang buntot mo. At ito na mga, ewan ko kung amo mo ba itong si Remulla. Pero as far as I know, DOJ is not your immediate superior. Diba ang commander-in-chief ninyo, walang iba kung hindi ang Pangulo, hindi ho itong sekretary ng DOJ. At sa katunayan, ang DOJ po ang nasa ilalim yan, NBI. Hindi po, never po nangyari na napailalim ng DOJ ang pulis. Ewan ko bakit ngayon tila tameme kayo ni Marbil para kayong asong na bahagang buntot doon. Walang maisagot, hindi kayang panindigan ang ginawa ninyo. Yun po ang matindi doon eh. Hindi nila mapanindigan kung bakit nila dinala si Pangulong Duterte sa dahig. Ang sabi nga ng mga senador natin, hindi naman sa pinipigilan natin yung pag-aresto. Diba? Wala namang problema kung gusto ninyong arestuhin. Wala namang problema po dyan. Pero ang problema po dyan hindi yung pag-aresto. Ang problema po dyan bakit ninyo dinala sa dahig. Pwede naman yung arestuhin dito, di ba? Pwede nyo namang arestuhin dito, dalhin sa korte, tapos doon i-inquest, doon lahat naggawin yung mga procedure, pero hindi ho dalhin ho sa dahig. Wala akong dahilan para dalhin ho sa dahig. That po illegal po yan. Kahit po yung ex-Supreme Court Justice na umaten po dyan sa hearing, sinasabing illegal ang ginawa ninyo. Di ba? Ang linaw po niyan, illegal according to a Supreme Court Justice. Di ba? Illegal. Itong dating Supreme Court Justice, pero alam mo, pagka ikaw ay former Supreme Court Justice, ikaw ay nire-respeto at ginagalang at para ka na rin itinuturing pa rin na kasalukuyang justice. Di ba? Kasi hindi naman po bibitaw ng mga salita yan na pabalang. Imposible ho. Kailangan talagang marespeto at the same time kung ano yung karanasan niya bilang isang Supreme Court Justice. Diba? At ang linaw ho, mamaya papaliwanag natin, ang linaw na sinabi niya illegal. Sa madaling salita mga kababayan, itong si Torre at saka si Marbil, hindi na nila kayang panindigan. Yun ang malupit dito. Hindi nila kayang panindigan yung ginawa nila. Yun lang ho yun Ewan ko nga Eto si Torre, puro yabang kasi itong animal na to. Akala mo kung sino itong di ba meron pa siyang interview. Actually, nagpahamak sa kanya yung lintik niyang interview na yun. Bida-bida ka kasi. Yan ang problema sa'yo, Torre. Bida-bida ka. Mantakin mo, sabihin mo na pinagplanuhan mo na yan, matagal na yan. Meron ka pang plano, may report ka pa, may document ka pang dala-dala, tapos sinasabi mo pa, yabang mo kasi. Yang bibig mo talaga, sobrang yabang mo. Sabihin mo pang, bigyan nyo ng aeroplano, ang bahala dyan. Pero nung tinatanong ka na ngayon kung sino nag-utos sa'yo para magdala at bakit mo din hindi ka na makasagot. Diba? Natameme ka na. Diba? Ano ibig sabihin po nun? Wala ka pala. Wala yung tikas mo. Wala yung tikas mo. Isang malaking katarantaduhan po pala yung tikas mo. Diba? Bida-bida ka lang. Yun ang totoo. Wag na ho tayo magmaang-maangan, pero yun ho ang talagang nangyari ho dyan. So ito, panoorin po natin Umpisahan po muna natin. Medyo maraming party po kasi ito itong ating tatalakayin at papaliwanag natin kung anong mga tunay na nangyari. At alam mo yun, ako kasi honestly may part na medyo nabitin ako. Although merong na-contempt. Although ang gusto ko talaga ma-contempt, walang iba kung hindi po itong si Torre. Dapat talaga si Torre ang ma-contempt. Bakit to? Siya yung nag-execute ng lahat ng plano. 'Di ba? Ibig sabihin, siya may alam. Actually, sabi niya nga siya pa nagplano 'Di ba? Isang malaking ewan ko. Puro kayabangan kasi. So,
Siya daw nagplano, tapos nung tinatanong na, tameme na. At saka kitang-kita mo, hindi niya masagot ng diretso. Ibig sabihin, talaga nagsisinungaling. Ay, naku, kung ako senador dyan, buti na lang hindi ako senador. Hindi, totoo ha. Hindi ko naman po minamaliit po si Senator Bato, si Senator Amy o si Cayetano o si Senator Robin. Hindi ko naman po siya minamaliit sila. Naintindihan ko ho yung kasi parang lumalabas na nagkasundo na a-attend sila pero hindi ko contempt. Kasi noong una, 'di ba, nagkakaroon ng problema pa sa pag-attend. Tapos sinasabi na hindi pwede. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. So siguro, nag-meet halfway sila. Hindi namin kayo papakontempt, basta umatin kayo. Although na-contempt, although ngayon, binawi na naman nung walang kwentang Senate President, di ba? Mantakin mo, anak ng wewe. Walang bayag. Yun ang masasabi ko sa iyo. Magtago ka na sa palda mo. Sa palda ng jowa mo, Shart, ibang lista, wala kang bayag na Senate President. Yan ang katotohanan. Wag na tayo magpagago. Magbuhat tayong paikot-ikot. Wala kang bayag. Dapat palitan ka na bilang isang Senate President. Sana kaya talagang dapat manalo ang mga Duterte senators para palitan to si ano. Kasi ngayon, hindi na independent ang Senate. Eto, simpleng-simple lang. Hindi na ho independent ang Senate at talaga nga namang sunod-sunuran na lang sa Pangulo. Yun. O kaya sunod-sunuran na lang kay Romualdez. Yun ang totoo yun. Kaya walang kwenta. Ito, panoorin muna natin. Siya nga nagsabi na siya nag-oversee sa operation. Tapos hindi niya alam na kung dinala o hindi. I hope we can reconsider the contempt citing because, sir, kaya ho nag-suffice a certification of Kanina pa Prosecutor kami General. nagre-reconsider, Secretary Boying. at pero saka kaya ho kailangan nag-suffice po eh. namin. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if Yes, you may... the ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Yan. Kahit papaano po medyo pasalamatan naman natin. Pasalamatan naman po natin ho itong mga senators na ito kahit papaano nanindigan na i-cite in contempt itong isang sinungaling na ito. Pero gayunpaman, nakakairita talaga kasi hindi pinirmahan ni Senate President. Walang kwenta talaga. Talagang dapat, sabi nga may napanood ako, meron ako narinig na dapat labanan ho ni Senator Amy itong pag hindi pagpirma ni Escudero dahil ito'y pagkalapastangan po sa kanyang chairmanship bilang doon sa pagdinig na yan, di ba? So, medyo questionable yung hindi pagpirma at pagpapalaya dito kay itong ambassador na ito. Naman talagang reglementary period. May warrant kami galing ICC. What's the reason for the rush to The Hague na hindi man ninyo madala sa isang husgadong Pilipino? As to the nuances of orders higher than Wala namang order sa time limit eh. on the Ang orders sabi given lang, to me. i-aresto, di ba? Yes, ma'am. Wala namang sinasabi ngayon na, now na. Meron bang ganon? I just executed the orders given to me, which is to arrest him and bring him to the plane that will bring him to the Hague, Hindi ma'am. pa rin yan ang dahilan kung bakit kayo nagmamadali. Ang taas-taas ng blood sugar ng tao, may edad na. Nakikita naman na hilong-hilo na. Natulog nga. Ba't nagmamadali-dalin sa Hague yan? Nadali na ninyo Arestado na ninyo Ba't pa ninyong pinipilit na bumiyahe na kaagad-agad? What's the real reason? Kasi kung talagang reglementary period does not apply, yardstick lang. Ano talaga yung totoong rason at wala nang iba? Di sana sinabi nyo nung unang pagdinig, malinaw naman na lahat ng simula noong unang pagdinig hanggang ngayon, pilit ninyong iniiwasan, sumagot ng totoo. Ano ba talaga yung dahilan na Alam mo kasi maganda yung punto dito Although paulit-ulit na nga lang kasi nga ayaw umamin itong tukmol na ito. Pero sa totoo lang, dapat po masagot yan. Bakit minadali? Yan ang napaka-importante. Pangalawa, bakit hindi dito hinarap sa korte sa Pilipinas? Which is every expert in this, yung hindi mga anti-Duterte, bawat abogado na tanungin, basta hindi anti-Duterte, isa lang ang sagot. Dapat dinala sa korte sa Pilipinas.